Once again, thank you, Lord, for gathering us this morning. And we pray, Lord, that you will guide us and that you will once again open our hearts to your word. Help us to listen and to learn from your word. Help us, Lord God, that this may truly be applied in our lives as believers in Christ so that we may truly give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po, o actually yung theme po ng prayer retreat ng Higher Rock was Growing Stronger in Living for Christ. So, apat po kami na napili to share the Word of God. Actually nga, hindi nila maalala eh. Palagi ko silang sinasabihan yung ibang mga pastors. Hindi, 6 tayo last year. Kaya medyo parang nakakapagod. So, 6 na teaching last year. Ngayon po naging 4. So, medyo parang sabi ko, relaxed kami. Kasi last time, parang first day may afternoon and then may evening pa. And then yung second day, parang three teachings, morning, afternoon, evening. And then, panghuli po ako last year. So, this time ako po yung unang-una, kaya medyo nahirapan po ako. Dahil sanay ako ng hindi una. First time ko pong mauna. But my title is Risen with Christ. Okay, hindi po siya Resurrection Sunday ngayon. Pero mahalaga lamang po na makita po natin yung kahalagan po that we are raised up with Christ. Bahagi po yun mahalaga na makita natin. So yung theme po was Growing Stronger in Living for Christ. Siguro, start ko po ito by putting it into a question. Siguro po yung question. Are we truly growing stronger in living for Christ? Are we really growing stronger in living for Christ? Siguro magandang isipin po natin ito ngayong umagang ito. As we start the year, many of us have that summary of 2024 or highlights of 2024. Pero makikita po natin yan sa Facebook natin, sa Messenger natin, sa kung saan-saan man. But I believe what is good is we also look back on how the Lord moved in our lives. Not just yung mga bagay na napuntahan natin, not just yung mga bagay na na-receive natin. Those are blessings from the Lord. Hindi naman po natin pwedeng tanggalin po yung bagay po na yon. But mahalaga na makita natin, in line po dun sa theme na ito, did we grow stronger in living for Christ? Will you remember some highlights of that in 2024? As a pastor, I believe, maging mga co-pastor ko po sa Higher Rock will agree with me na ang aming pinakakagalakan o joy in the ministry is actually found, part of it, in 3 John verse 4. Sabi po sa 3 John verse 4, I have no greater joy than this, sabi ni Apostle John, to hear that my children are walking in the truth. At totoo po yun, na yun po yung pinakakagalakan namin. Hindi po ang numbers, hindi ko po kagalakan. Siyempre masaya ako kung dumadami po tayo, pero ang pinakakagalakan po ay tunay nga ba na ang bawat isa ay lumalakad sa ating Panginoong Hesus. Kung mahalaga para kay Apostle John ang pagsunod ng mga mananampalataya kay Jesus, at ito ay nagresulta ng kagalakan para sa Kanya, ito din ay mahalaga para sa ating Diyos. Importante po ito. Kaya kung ating titignan po ang Bible, may mga halimbawa po sa Bible kung saan makikita natin yung example po ng pagsunod ng mga nauna sa atin. Kaya siguro bibigyan ko lamang po kayo ng example, siguro unang-una na makikita natin yung nag-exemplify sa life nila, yung obedience sa ating Panginoon. Number 1 is Abraham, yung kanyang obedience sa kanyang pag-offer kay Isaac. Makikita po yung story po na ito, hindi ko nababasahin, in Genesis 22 verse 1 to 9. Dito, tinest ng ating Panginoong Diyos si Abraham by asking him na isacrifice niya yung kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Despite of that difficulty, makikita po natin na si Abraham ay tunay po na sumunod nang walang pag-aalinlangan at patuloy na nagtiwala lamang sa ating Panginoong Diyos. At that last moment, dahil ang ating Panginoon ay na-please at na-glorify siya sa obedience ni Abraham, ang ating Panginoon ay nag-provide ng sacrifice of ram para sa kanya. At dito makikita natin that God commended Abraham's faith and obedience. Siguro pangalawa is si Noah. Okay? Yung obedience ni Noah sa pag-build ng ark. Makikita po ito sa Genesis chapter 6 verse 9 to 22. Kung saan po siya ay inutusan ng ating Panginoon na mag-build ng ark. Okay? Gaano katagal po ito? Mahabang panahon po ito na kanyang i-prepare dahil sabi nga, may judgment ang ating Panginoon na may darating na great flood. Despite of the ridicule na kinaharap po ni Noah dahil sa kanyang pag-build ng ark at that time, dahil binild niya ito sa gitna ng desert, ang desyerto. Isipin mo,
Sino ba naman, ngayon siguro baka medyo nakakatawa po talaga yon, but at that time, mas katawa-tawa, bakit ka nagbibuild ng ark sa gitna ng disyerto, hindi nga umuulan? Pero dito makikita natin that Noah obeyed God's specific instruction at ito po ay nag-lead ng salvation para sa kanyang family at preservation din po ng mga animals at that time. Pangatlo is si Moses sa kanilang pagsunod doon po sa Passover instructions. Okay? Exodus 12:1-30, makikita po natin yung story na ito. God gave Moses na specific instructions para po sa first Passover sa pag-prepare po nila ng lamb at yung dugo nito ay imamark nila doon sa doorpost para mag-Passover yung death sa kanilang tahanan. Siyempre, faithful yun eh. Parang kumbaga, okay, paano kaya yung mga hindi sumunod? Siyempre, dadapo po sa kanila yung death, pero lahat po sila ay tunay na nagpasakop sa ating Panginoon, kaya hindi po namatay yung mga firstborn po ng Israel at namatay lamang po yung sa bayan po ng Egypt. Number 4 is Joshua and the fall of Jericho. Joshua 6:1-20. Siguro alam po ninyo lahat ng story na ito. Umikot sila seven times doon po at the seventh day. Kaya po nabuwal yung wall of Jericho is because they followed God. Hindi po dahil sa lakas ng boses nila. Okay, baka maisipin ninyo. Kahit ho ngayon magsisigaw ho kayo, hindi ho tutumba yung wall natin dito dahil ito, solid po ito. Pero actually, dahil po sa pagsunod nila yon at obedience nila sa ating Panginoon, at from that, makikita po natin yung victory ng ating Panginoon ipinagkaloob kanila Joshua at that time. Siguro panglima is yung loyalty po ni Ruth in obedience to Naomi. Hindi po siya actually Israelita, pero siya po ay nagpasakop sa kanyang, mother-in-law. Okay? At yung instruction po na yun ay tunay na makikita natin na nagbunga ng pananampalataya kay Ruth at that time. And because of her obedience sa kanyang mother-in-law, nag-lead po ito into marriage with Boaz. In the end, ito po, dito makikita natin, nag-start yung linya po ng ating Panginoong Jesus. Dahil si Ruth po ay great-grandmother po ng ating Panginoong Jesus. Number 6 is yung obedience po ng disciples sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Makikita po ito sa Matthew chapter 4, 18-22, at maging example po ito sa Acts 5:2. Dito tinatawag po ng ating Panginoong Jesus yung kanyang mga disciples na sundin siya at kanilang iwan yung kanilang profession at ang kanilang mga pamilya afterwards. Makikita po natin yung kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesus at patuloy nilang pagsunod lamang sa kanyang mga inuutos, sa pagbabahagi ng mabuting balita, at even in times of persecution, kahit na lahat po sila ay dumaan into martyrdom in terms of their death, sila po ay makikitaan natin ng tunay na pagsunod at makikita natin na yung kanilang pagpapasakop sa Panginoon in times of persecution, naging encouragement din para sa ating lahat at sa mga susunod na generation na sumunod sa kanilang halimbawa. Another example ay yung pagsunod din po ni Philip sa pagkilos ng banal na espiritu to share the gospel dun po sa Ethiopian eunuch. Okay, makikita po natin ito sa Acts 8, verse 26-40. So dito makikita natin, alam niyo na yung story nito, na narinig niya, na nagbabasa yung Ethiopian eunuch, at hindi naintindihan, actually tinanong, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ng Ethiopian, hindi daw unless may isang tao na magbabahagi nito. Pero makikita natin, siya ay nag-obey sa pagkilos ng Panginoon sa kanya, sa kanyang conviction na ituro at ipaliwanag sa kanya ang scripture. At in the end, itong Ethiopian eunuch ay naligtas at na-baptize pa po siya. Siguro ang pinaka-importante at magandang obedience na makikita natin ay kanino? Kay Jesus Christ. Ito yung perfect obedience. Makikita po natin ito na ibanggit sa Matthew 26 verse 39, Philippians chapter 2 verse 8. In the garden of Gethsemane, Jesus submitted to the Father's will, saying, "Not my will, but yours be done." His obedience led to his sacrifice on the cross for humanity's redemption. Mahalaga po na makita natin, tunay nga ba akong namumuhay
Katulad ni Kristo na nagpapasakop sa Diyos Ama, katulad ng mga ibang halimbawa natin na nagpasakop sa ating Panginoong Diyos at tunay na namumuhay para sa Kanyang kaluwalhatian lamang. Sa bawat story po na ito na na-highlight at yung blessings po na naging outcome by these individuals sa kanilang pagpili sa pagsunod, pagtitiwala sa Diyos, even in challenging circumstances, makikita natin na ang ating Panginoon ay tunay na naluwalhati. Not only that, nakikita natin yung kanilang paglago at sa kanilang pagkilala sa ating Panginoong Diyos at kay Kristo Jesus. Siguro magandang makita natin yung katanungan, did I really grow? Am I really growing sa ating Panginoong Jesus? Siguro magandang makita ninyo that we are not to base yung ating pong spiritual growth in terms of church attendance, Bible reading, prayer life, and other spiritual disciplines. Kasi minsan parang ando na lang tayo Basta't ako nagkipray, basta't ako nag-a-attend. Mahalaga po yun. Ating tatandaan na hindi po dapat nakabase lamang doon. Yun po yung foundation. Tandaan po ninyo yon. Foundation po ang biblical disciplines, yung spiritual disciplines na tinatawag. Christians should consistently practice those important disciplines. Ito po'y dapat regular na ating ginagawa kung tayo po ay tunay na tagasunod po ni Kristo Jesus. But you are to check also your heart as you respond also to situations that the Lord allows you to go through that are indeed challenging. So, ginagawa ko yung spiritual disciplines, pero yung paano yung moment by moment life ko sa ating Panginoon. Because in our life here on earth, marami pong challenges, di ba? Tama ba? Siguro kanina, challenging yung gumising ng maaga to attend. Siguro challenging din na parang ikaw kunyari yung nanay at ipagluluto mo pa yung mga anak mo ng breakfast para bago sila umattend ng church ay handa na sila. 'Di ba? Naka-ready na sila. Challenge din para siguro sa mga ibang magulang na gisingin yung kanilang mga anak para umattend. O kaya challenge din para sa mga anak na gisingin yung nanay at tatay nila para din umattend. Hindi ko alam, either way, pwedeng mangyari po yung bagay po na yun. Kaya nga po importante na i-check nga po natin ang ating mga puso. Okay? Sabi nga sa Ligonier article, wala po kasing author ito. Ang title po is Christian Character. You can look at that later. Sabi po doon, and I quote, "The heart of Christian character is conformity into the image of Christ." Mahalaga po ito. Tulitin ko, the heart of Christian character is conformity into the image of Christ. Makikita po ito sa Romans 8:29. Christian character involves the renewal of the whole life of a believer. Conformity to Christ reaches to the physical, spiritual, mental, emotional, and dispositional aspects of the Christian life. So, malawak po ito. Continuing with the article, I quote again, sabi po doon, the Christian life is lived in the imitation of Christ. The Christian life is lived in the imitation of Christ. Ibig sabihin po ng imitation ay ang pagsunod kay Kristo Jesus. Ginagaya po natin kung ano po yung kanyang ginagawa. Sinusunod natin ang kanyang buhay. Through union with Christ, believers receive the fruit of Christ's own character. This is evident from the allusions to the fruit of the Spirit in Galatians 5:22. In Jesus' upper room discourse, Jesus taught the disciples that they would share in His love in John 15:9-10, His joy in John 15:11, 17:13, and His peace in John 14:27. The fruit of the Spirit is the description of the primary attributes of Christian character. Jesus promised to send the Spirit as the helper to impart this grace to His people. As the Spirit of Christ, the Holy Spirit is the agent of producing Christ's love, joy, peace, gentleness, kindness, brotherly love, goodness, faithfulness, and self-control in the lives of all believers. End of quote. Napakaganda po nito dahil ito po ay pagpapaalala sa atin at kung tayo ay Christian, ang Diyos ipagkakaloob din niya sa atin ang Holy Spirit na siyang kikilos sa atin para maiproduce din natin, maipamuhay natin yung character ni Jesus Christ. Kaya nga it's not just a profession of faith ang pagiging Christian. Dahil in-empower po tayo ng ating Panginoon
na maisabuhay natin ang buhay ni Kristo, dapat ito po ay nakikita sa buhay po ng bawat isa. Okay? Kaya nga ang magiging question is, the character of Christ ay tunay nga bang nakikita sa inyo? Yung character ni Christ, evident ba sa buhay po ninyo? It's easy to attend church, to read the Bible, or even read Christian books. Though ang iba sasabihin, mahirap yon, Brother Jay. Yes, totoo yon. Pero ang dali na i-drag ang ating mga paa to attend church. Madali naman din natin magbasa ng salita ng Panginoon. Pero itong mga bagay na ito, magiging question pa rin po, are you living out the truths you have heard in the church? You attend church, you listen to the word, do you live it out? Daling makinig. Pag-pray natin yun, although for some, it will be a challenge. But for a Christian, dahil nasa atin po yung banal na Espiritu, siya po ay kikilos sa atin na makinig po talaga ng tunay at i-apply po yung mga bagay na ating napapakinggan. Are you applying the truths in the Bible that you are reading? When you read the Bible, marami pong, sabi ko nga, indicatives, tsaka mga imperatives sa Bible. Indicatives are truths. God is love. So, paano tayo mag-respond sa truth na yon? Na tayo din ay magiging dapat loving. So, indicative. And then, syempre, pag sinabing, love your neighbor, that is a command. Sinusunod din ba natin yun? So, makikita po natin, are we applying the truths in the Bible? And thirdly, as you read Christian books, I do hope you are reading Christian books, do you respond with a desire to apply it also in your life? Tignan po natin yung buhay natin. I believe these questions, ito po ay maaari na nagbukas ng maraming bagay sa inyong mga isip at puso ngayong araw na ito. Pero let me encourage you with the passage that we will study this morning. An encouragement and a reminder that as Christians, it is indeed possible for us to grow stronger in living for Christ. Pwede po. Unang-una, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, pwede po talaga tayo na lumago to live stronger sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung hindi pa po kayo talaga Christian, I again ask you and plead with you, repent of your sins and believe in Jesus Christ. Hindi po talaga kayo lalago ng tunay kung wala po kayo tunay pa kay Kristo Jesus. Pwede nyo sabihin ngayon, Christian ka, pero look at your lives for the past years. Meron ba talagang paglago? Ngayon, kung walang paglago, baka hindi po kayo Christian. Okay? Mahalaga pong i-assess ninyo at maging honest kayo sa inyong buhay. Kasi kung hindi po, you will live a life na parang deceived po kayo, and then when you die at hindi po kayo sure na kayo ay Christian, diretso po kayo sa impyerno. Tandaan niyo po ito. Kasi mahalaga po na makita po ninyo ito. Ngayon, kung hindi kayo Christian, believe in the Lord Jesus Christ sa kanyang ginawang kaligtasan para sa atin, and then repent. Confess your sins and turn away from your sins and follow Jesus Christ. Ito lamang po yung panawagan ng ating Panginoon. Ngayon, if you are a Christian, pwede po kayong maging Christian ngayon. Hindi po imposible po yun dahil pwede kayong maging Christian anytime. Ngayon siguro baka pag narinig, baka hindi ako Christian. Lord, grant me grace to become a Christian, to believe in Jesus Christ, and to repent of my sins. Then if you are, may our study this morning be an encouragement para sa inyo na tunay tayong lahat pwedeng lumago kay Kristo Jesus. So if you have your Bibles or cellphone or tablets with you, okay, please open it up to Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Okay? Medyo nag-iba po ako dito, hindi ko na napalitan. I'll be reading in LSB or Legacy Standard Bible. Sabi po sa Colossians 3, 1 and 2, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Simple lamang po yung magiging outline po natin. Dalawang puntos lamang po ang ating aralin, o parang tatlo po ito. Okay? Number 1, we are raised with Christ. Ito po yung indicative. This is the truth. At mahalaga na makita nating mga mananampalataya, kung ikaw ay Christian, you are raised with Christ. Okay? Second, is keep seeking and set your mind on the things above. Ito po yung dalawang imperatives o commands na ibinigay po dito sa verse 1 and verse 2. So, start tayo po sa unang point. We are raised with Christ. Okay? Sabi nga po, therefore, if you have been raised up with Christ.
Bakit po ito mahalaga? Actually, kung ating titignan at kung inyo na pong nabasa ang buong Colossians, sa Colossians chapter 2, 12 to 13, ibinigay na po yung truth na ito ni Paul at inexplain niya po kung bakit ito mahalaga para sa kanila. Basahin ko lamang po, sabi po doon sa verse 12 and 13 ng Colossians 2, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead, and you being dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive with Him, having graciously forgiven us all our transgressions. So dito parang paulit, redundant yung kanyang pagpapaalala, namatay ka na, nabuhay ka na. Ikaw ngayon ay buhay na kay Kristo Jesus. Ito ay sinasabi po ni Paul sa Colossians 2:11 to 15 upang i-remind po ang mga mananampalataya na sila ay kumpleto na kay Kristo Jesus. You're alive. You're alive. Yun yung sinasabi dito ni Paul. At kumpleto na kayo in Christ. This is your present reality before our living God. They are to stand firm doon po sa katotohanan na ito despite ng mga threats po na ibinibigay ng mga false philosophies na kumakalat po at that time sa bayan po ng Colossae. Kasi marami po mga false teachers Marami mga false teachings na naglaganap po sa lugar po na yon, pero pinapaalala sa kanila ni Paul, hindi, buhay na kayo kay Kristo. Hindi na dapat kayo magpasakop pa o sumunod sa mga maling katuruan na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. Sabi nga, legalism, mysticism, and asceticism have already infiltrated the church. Naroon na po yung iba po ay nahuhulog po sa mga maling katuruan sa church na yon. At to combat that, only the truth of the work of the gospel of Christ and the grace of salvation that they now have in Christ is the only way to combat those false philosophies. So malalabanan lang po ang maling katuruan, ang false teaching, with a reminder na tayo ay isa na kay Kristo. With a reminder of the true message of the gospel. Yun lamang po ang panlaban sa mga false teachings. Dahil yun po yung pinakamahalaga dito na sinasabi ni Paul at inire-remind ni Paul sa kanila, ito ngayon yung dapat ninyong panghawakan at ito yung bagay na dapat ninyong kinakatayuan. Christian na ako, hindi ako mahuhulog sa legalism. Christian na ako, hindi ako mahuhulog sa mga mysticism, sa mga pananaw ng mundo. O yung asceticism na dapat ito'y hindi ko na ginagawa, ito'y dapat aking, alam mo yun, yung do not touch, yung mga bagay na mali po na hindi po ayon sa salita ng Panginoon. That is why Paul here, muli in Colossians chapter 3 verse 1, ay bumalik po sa katotohanan na iyon upang, alam mo yun, maging malinaw sa kanila, muli yung kanyang itinuturo doon sa unang chapter na ating nabasa sa Colossians chapter 2, na sila ay isa na kay Kristo Jesus at ngayon ay kumpleto na kay Kristo Jesus. Kaya nga po sabi ni Paul dito muli, therefore, if you have been raised up with Christ, kayo'y buhay na. Then bibigay niya yung kanyang commands na dapat na gawin ng isang tao na alive na kay Kristo Jesus. Sabi ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote, if, kasi yung word po na if na ginamit po doon in Greek, if denotes reality. Okay, as in chapter 2 verse 20, and is better translated since. So ibig sabihin parang past tense na siya. Since you have been raised up with Christ. So present reality ito. Ibig sabihin habang kinakausap po sila ni Paul through the letter, dahil kayo ay buhay na kay Kristo, seek the things above. Dahil kayo ay buhay na kay Kristo, set your mind on things above. Okay? Believers, sabi nga, pagpapatuloy ko lang, believers having been raised up with Christ is not in doubt. The verb actually means to be co-resurrected. Okay? Isa na kayo kay Kristo. It is an accomplished fact. Nangyari na, nagawa na ng Kristo ito para sa inyo. Believers spiritually are entered into Christ's death and resurrection at the moment of their salvation. So kung ikaw, by grace, nanampalataya kay Kristo, ikaw isa na sa Kanya. Namatay na yung dating ikaw, namatay na yung dating Jairus, ngayon ako ay buhay na kay Kristo Jesus. Kung ako ay buhay na kay Kristo, ano yung dapat kong buhay ngayon? Para kay Kristo Jesus. Simple lang, di ba? Pero tayo,
pinapakomplika po natin yung mga simpleng bagay po sa buhay ng nating mga mananampalataya. Siguro aralin po natin ano nga bang ibig sabihin ni Paul nung kanyang sinabi yung word na raised. Bigay ko lamang po yung mga definitions na ito. Sabi po sa BDAG, sa isang lexicon, raised means to raise up with from death, physical or spiritual, raised with. Simple lamang po, pero magandang makita po natin ito. Sabi din po sa Launida, yung word na raised ay to cause to live again together with others. To cause to live again together with others. Nabuhay ako, hindi na para sa sarili ko, but with another one. Okay? To raise to life together with. So, mas maganda yung sa Launida, no? So, ibig sabihin, kasama na kung nabuhay ni Kristo Jesus. So, the word raised, ito po yung definition nito at ginamit din po ito sa Ephesians chapter 2, verses 5 to 6. Siguro magandang tignan po natin ito. Sabi po doon, Ephesians 2, 5 to 6, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ, by grace you have been saved, and raised us up with Him. Kasama niya. So, nung namatay tayo kay Kristo Jesus, sinama tayo din, nung nabuhay si Jesus, kasama tayo kay Kristo Jesus. And then, ito po yung susunod na pangako, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. To be raised up with Christ means that we are now alive in Christ. Buhay tayo kay Kristo. Pero ang problema, kanino tayo nabubuhay? Para sa? Ang panawagan in Bible is that we are to live our lives for Christ because we are now alive in Christ. Alam mo ba na ikaw, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ay buhay na kay Kristo Jesus? Kung ikaw nga ay tunay na buhay sa Kanya, bakit ka ngayon namumuhay ng iyong buhay na parang hindi ka buhay para kay Kristo Jesus? Naisip niyo ba yon? Sa bawat araw, kung inyong i-assess, itong araw ba kahapon, nabuhay ba ako para kay Kristo o para sa sarili ko? Kayo lamang po makakaalam noon at i-assess po ninyo at maging honest po kayo. At mahalaga po na inyo pong makita ito. Kasi ito po yung dapat na buhay natin araw-araw. Okay? Kung inyong iisipin yung katotohanan na yon, kung hindi kayo namumuhay kay Kristo, ibig sabihin lamang kayo po ay nabubuhay in accordance to your will and to what you want. Okay? Let me again explain this truth about being raised up with Christ in Romans chapter 6. Sabi po sa verse 8 to 11, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Sa Christian po ito magiging maliwanag at pag binasa po ito ng Christian, dapat ngayon sana kumilos ang banal na espiritu na mabigyan talaga kayo ng tunay na pag-unawa dito. Kasi mahalaga po ito eh. If we died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. That no longer is master over him. For the death that He died to sin once for all, but the life that He lives to God. Sinabi bang to self? He lives His life para kanino? He lives to God. Even so, consider yourselves, ito yung kanyang parang summary or conclusion sa verse 11, consider yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. With all these truths laid before us, we are then to see the blessing of being raised up with Christ. Napakalaking blessing po ang tunay na magkaroon ng pang-unawa na ako ay buhay na kay Kristo Jesus. Dahil may pag-asa na. Hindi na ako dapat in despair dahil alam ko ay ako isa na kay Kristo, maaari na ako mamuhay sa Kanya. So ano ba yung tinuturo ng Romans 6:8 to 11? Unang-una, we are united in Christ in His death. Meaning, kung tayo isa na kay Kristo sa Kanyang kamatayan, meaning, because Christ died to sin once for all, we too have died to sin. Tayo din ay namatay na sa kasalanan. Sin has no mastery over us. Hindi na po tayo pinaghaharian ng kasalanan ngayon. Unlike nung unbeliever ka, ang kasalanan patuloy na naghahari dahil ang iyong ginagawa apart from Christ ay namumuhay ka lamang sa kasalanan.
Huwag niyo pong iisipin, at ito po yung problema po sa maraming tao, na tamang iniisip nila na, alam mo yun, hindi naman nung unbeliever ako, gumagawa naman ako ng mabuti. Oo, sa iyong pananaw. Pero habang ikaw ay wala pa kay Kristo Jesus, kahit na napakagalang mo pa, kahit na napakabuti mong tao, na alam mo yun, hindi ka nagmumura, wala kang vices, wala kang sinasabi na masama, ikaw pa rin ay makasalanan dahil ikaw ay wala kay Kristo Jesus. Yun po yung dapat na maging malinaw sa atin. Sa mata ng tao, ako ay mabuti dahil, alam mo yun, nangungupo ako. Opo, salamat po. Pwede naman tayo magmukhang mabuti eh. But kung wala ako kay Kristo, before God, kahit na anong kabutihan kong gawin, hindi po ito makakaluwalhati sa Diyos dahil patuloy kong tinatalikuran si Kristo Jesus na siyang tagapagligtas. Pero ngayon, ito yung kagandahan para sa ating mga Kristiyano. Nung ako'y naging Christian, at for sure kayo, nung mga naging Christian na rin, nakita natin yung katotohanan na yun ay oo nga, napakamakasalanan ko. Nung naunawaan ko na kung sino si Kristo Jesus na siyang namatay para sa aking mga kasalanan, tunay nga din na ako ay namatay kasama ni Kristo. At ang kasalanan, hindi na ako pinanghaharian. Kung hindi, pwede ko na siyang talikuran ngayon. Pwede ko na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Na kung ako man ay makasunod, alam ko na hindi ito galing sa sarili kong kalakasan. Alam ko na yung aking pagsunod ay hindi para ako ay maligtas, kung hindi para maluwalhati ko ang Panginoon. So nag-iba na yung pananaw natin ngayon sa katotohanan ito. Kaya nga po napaka-blessing po na maunawaan talaga yung ating pagiging isa kay Kristo. Dahil ibig sabihin, hindi ko na pwede ko na pala ngayon talikuran ang kasalanan. At hindi na ako neto pwede pang pagharian pa. Dahil ako'y namatay ng kasama ni Kristo Jesus. We can now obey God by His grace. That's indeed a great blessing. Sana naunawaan niyo po yun. At napakaganda na maunawaan ang katotohanan po na yun. Not only that we are united in Christ in His death, sabi dito ni Paul, we are also alive in Christ. Meaning because Christ is alive and now lives to God, being united in Christ, we are then to live our lives also to God. Pwede na ako mamuhay ngayon para sa Diyos. Katulad ni Kristo Jesus. Kasi yun yung pangako dito eh. Yun yung katotohanan. Yun yung tunay ko ngayong katayuan. Ang problema po kasi, ang thinking natin, ako naging Christian para hindi ako mapunta sa impyerno. Para mawala yung problema ko. Para mawala ang sakit ko. Yun yung sinasabi ng mundo eh. Pero ang sinasabi sa Bible, tayo, na kung tayo ay isa na kay Kristo, pwede na tayo ngayon makasunod sa Diyos at makapagbigay ng kaluwalhatian. Yun yung sinasabi dito. At yun yung napakaganda. Napakagandang makita to. Kasi ang problema ng tao ay kasalanan. Kasalanan lamang ang naghihiwalay sa atin sa ating Panginoong Diyos. Pero sinasabi dito ni Paul, patay na kayo dyan. Buhay na kayo kay Kristo. Mamuhay na kayo para kay Kristo Jesus. At mamuhay tayo na sama-sama na nagbibigay kalawalatian para sa Kanyang pangalan. Di ba napakaganda na makita that we are raised with Christ. We are forgiven, and now we can obey God and glorify Him. So are you alive in Christ? Paul is telling us to live our lives in line with the life of Christ. Christ's life then must be seen in our lives. Not the old me, not the old you, not my sinful tendencies, but a life growing in Christ. Let me expound this truth also in the Heidelberg Catechism. Sabi po doon, dahil ito po ay series of questions, in question number 45, sabi po doon, how does Christ's resurrection benefit us? Ano nga bang benepisyo ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus? Sagot, may tatlong kasagutan po dito ang Heidelberg Catechism. First, by His resurrection, He has overcome death so that He might make us share in the righteousness He obtained for us by His death.
Second, by His power, we too are already raised to a new life. Third, Christ's resurrection is a sure pledge to us of our blessed resurrection. Hindi ko na lang po nasama yung mga passages po. Lahat po yan ay naka-based in Scripture. Pwede nyo pong hanapin, Heidelberg Catechism, question number 45. So ano po yung tatlong benefits dito? Mag-focus lamang po ako dun sa unang dalawa dahil yung ikatlong benefit, it pertains to the future. Yung future resurrection natin with Jesus Christ. Pero tingnan po natin yung first and second benefit. Yung first benefit is through the rising again, Jesus enables us to partake of the righteousness He earned for His people. Ibig sabihin, nung si Kristo ay muling nabuhay sa kamatayan, dahil siya ay namuhay in righteousness, kaya hindi siya pinagwagian ng kamatayan, tayo ngayon ay pwede na maging bahagi ng righteousness ni Jesus Christ. Ibig sabihin, pwede na akong mamuhay ngayon ng matuwid dahil sa resurrection ni Jesus Christ. Pwede ko nang matanggap, mapa sa akin, yung mga righteousness na ginawa ni Jesus Christ. Pwede kong maisabuhay ang kanyang buhay ngayon. Yun po yung unang benefit. Kaya kung hindi nabuhay si Kristo, anong mangyayari sa isang tao? Siya ay mananatili na patay at mamumuhay sa... Pero nung nabuhay si Kristo, ang pangako nito, ang isang tao na mananampalataya sa Kanya, ay mabubuhay kasama ni Kristo at siya'y mamumuhay na ngayon na may kakayanan sa biyaya ng Panginoon na maisabuhay din ang buhay ni Kristo. Yun yung unang benefit. Pangalawang benefit, sabi nga, we have on account of Jesus' resurrection is that we are, by His power, raised to a new life. Tayo ngayon ay may bagong buhay na. Di ba kung ikaw ay Christian, may comparison tayo nung dating ako at ngayon na ako ay isang Kristiyano na. Tama ba? Kung Christian ka, dapat makita mo yung difference nun, ha? Kasi hindi pwedeng Christian ka, tapos parang, ay, wala naman yata, parang gano'n naman ako. Nakakatakot mo. Nakakatakot lalo kung ang buhay mo dati ay gano'n ka pa rin hanggang ngayon. Huwag niyo sasabihin sa akin, ay ganito na talaga ako, Brother Jay. Hindi ho pwede. Because you are dead to sin and alive in God, in Christ Jesus. Hindi pwedeng yung dati mong buhay, ganun ka pa rin hanggang ngayon for 10 years ka na kunyaring Christian. Kung suplado ka, mayabang ka, mapagmataas ka, magagalitin ka at hanggang ngayon ganun ka pa rin at wala kang conviction na parang okay lang ako mabuhay ng ganun at hindi mo nakikita na, ay teka lang, hindi yata ako nakaka-glorify kay God, then may problema sa salvation mo. Pero dito sinasabi sa second benefit, we are raised to a new life. Gusto niyo pa ba maging buhay yung buhay niyo dati? Ako ayoko na. Ayoko na yung dating Jairus. May bagong buhay na ako ngayon kay Kristo. Buhay ngayon na may-aari na ako makapagbigay ng kaluwalhatian sa aking Panginoong Diyos. Yun po yung benefit nito. Kaya po napakahalaga ng resurrection. Kaya po napakahalaga that we are raised up with Christ. Dahil ngayon meron na akong bagong buhay, starts a new life with Christ, upang ngayon ang tuon ko ay lumago sa kabanalan, ma-sanctify ng ating Panginoong Diyos para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. So if you are truly raised up with Christ, alive in Christ, Christ's life must also be seen in your life. If we are raised up with Christ, then we are to be one with Him. Maging isa kay Kristo. That is to grow in Christ likeness. Not just with spiritual disciplines. Mahalaga po yung spiritual disciplines, attendance ng church, Bible study, mahalaga po ang lahat ng yan. Prayer life, reading the Bible. Pero ang pinaka-foundational is yung ating pagnanais sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, na tayo ay nako-conform at lumalago sa wangis ni Kristo Jesus. Siguro yung question na susunod dito is, if I have been raised with Christ, how can I be conformed with Christ? Kasi ang taon na buhay na ako kay Kristo, paano nga ba ako lalago in Christ likeness? Number 1, if you have been raised up with Christ, then we are to walk with Him. Colossians 2:6, sabi dito, therefore, as you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Lumakad ka ngayon na sumusunod sa Kanya. Kaya mahalaga yung sinabi dito ni Paul, as you receive Christ Jesus the Lord. Pag sinabi mong Jesus is Lord, He is, hindi po siya yung J-I-L. Okay? Pag sinabi pong Jesus is Lord, He's the Master. If you proclaim, Jesus is my Lord, He is my Master.
and I will follow Him. Yun po yung sinasabi dito sa Colossians chapter 2, verse 6. Hindi mo pwedeng sabihin na Jesus is my Lord, Jesus is Lord, and then namumuhay ka pa rin para sa iyong sarili. Dapat araw-araw namamatay ka para sa iyong sarili at araw-araw ka na humihingi ng tulong sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po akong lumakad na sumusunod sa aking Panginoong Jesus lamang. Number 2, if you have been raised up with Christ, then we are to abide in Christ and hold on to His teaching. Ako'y patuloy na nakikiisa kay Kristo. Hindi lang ako lumalakad kasama kay Kristo, sumusunod kay Kristo, pero ako'y palaging isa sa Kanya. At patuloy kong pinangahawakan ng Kanyang katotohanan o ang Kanyang itinuturo. 1 John 2:24, as for you, let that which you heard from the beginning abide in you. Mahalaga po yun eh. What you have heard, dapat itong patuloy na nasa iyo. Katulad ngayon yung inaaral natin yung Colossians chapter 3, 1 and 2, that we are raised up with Christ. Palagi natin itong pinangahawakan sa ating buhay araw-araw. John 8:31, sabi doon, if you abide in my word, then you are truly my disciples. So ibig sabihin, may evidence ang isang disciple. Patuloy niyang isinasa puso, isinasa buhay, sinusunod ang katotohanan ng salita ng Panginoon. 2 John verse 9, sabi doon, the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. So, may promise. Kung ako'y sumusunod sa Panginoon, sa Kanyang salita, lumalakad na sumusunod kay Kristo, ako'y kaisa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus. Number 3, if you have been raised up with Christ, we will obey Him. If you are alive, then you will obey Christ. Sabi sa John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, pagiging isa kay Kristo. Si Jesus Christ, ang ating Panginoon, nag-abide sa commands ng ating Panginoong Diyos Ama. Ako din dapat mag-abide kay Kristo Jesus, katulad ni Kristo Jesus. John 14:23, Jesus answered, said to him, if anyone loves me, he will keep my word. Pangahawakan natin at susundin natin ang salita ng Panginoon. 1 John 3:24, and the one who keeps His commandments abides in Him and He in Him. So mahalaga po yung obedience. Hindi po yung, yung obedience na, okay, ito kasi parang kaya ko ito yung obey ko. Ito hindi ko kaya, hindi ko yan obey. Hindi po, i-obey natin lahat. Whether it might be mahirap sa iyong sitwasyon, hindi po nakabase ito sa circumstansya, kung hindi ito po, pagsunod natin ay nakabase sa ating relasyon kay Kristo Jesus. Number 4, if you have been raised up with Christ, it requires living like Jesus Christ. Sabi nga sa 1 John chapter 2, verse 6, the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. So if you study the life of Christ, if you are growing in the understanding kung sino si Kristo, paano siya sumunod sa Panginoong Diyos, yun din po yung ating isinasabuhay ngayon. So in summary, those who have come to faith in Christ are raised up with Christ, united in Christ, one with Christ, alive in Christ. This is the truth for all who receive the grace of salvation. This is the reality to us who have faith in Christ. Kung Christian ka, buhay ka dapat kay Kristo. You are raised up with Him. Being raised up with Christ leads to a life, sabi nga, number 1, that walks with Him. Number 2, that abides in Him and holds to His teaching. Number 3, obeys Him. And number 4, living like Him. Do you believe this truth? If you are, Paul continues with the imperatives, the commands that result from the truth. Unahin po natin, keep seeking the things above. So, alam na natin yung truth, may truth indicative, may pagsunod din at dapat may bunga yun sa ating buhay. Pero meron din itong kasunod na kautusan, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Knowing, ngayon, alam na natin yung tunay na katayuan natin kay Kristo Jesus. Dito naman sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Colossae that they are to keep seeking the things above. Ano nga ibig sabihin ng keep seeking? Or in ESV, ginamit po na word po doon is sick. Okay? Hindi po sakit, o may sakit.
S-E-E-K. Okay, seek, what does it mean? We'll again give you the definition of the word seek. Siguro magandang reminder, dahil ito po ay verb, ito po ay nasa present, active, imperative form. Ibig sabihin, dapat patuloy natin itong isinasabuhay. Kasi present, active po siya. And then ito po ay command. So kapag hindi kayo seeking the things above, you are sinning. If you are not setting your minds on things above, you are sinning. Kasi this is an imperative. Ito po ay kautusan. Okay. Yung word po na seek in bidag means to devote serious effort to realize one's desire or objective. Strive for, aim at, try to obtain, desire or wish. Ginamit din po ito sa 1 Peter chapter 3 verse 11. Sabi po doon, let him turn away from evil and do good. Let him seek. I-desire mo sa iyong buhay. I-strive mo sa iyong buhay na mamuhay ka in peace. At ito dapat daw, sabi nga, may additional point pa, and pursue it. Dinidesire mo na, pinupursue mo pa yung kapayapaan. Okay? So, yung keyword po dito sa bidag, sa word na seek, is devotion or striving. Sa Lunida, yung word po na seek, ginamit po o dinefine this way. To desire to have or experience something with the probable implication of making an attempt to realize one's desire. Okay, to desire or to want to. Ito yung dapat na wina-want mo. Ito dapat yung dinidesire mo. Ito dapat yung ginugusto mo. Okay? Siguro, bigyan ko po kayo ng example sa John 1:38. Sabi dun dito, Jesus turned and saw them following and said to them, what are you seeking? And they said to him, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Ano yung dinidesire niyo? Bakit niyo ako sinusundan? Sabi ni Jesus Christ, ano dinidesire ninyo para sa akin? Okay, in Philippians 4:17, ganito din po yung paggagamit dito, not that I seek or desire the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. So yung keyword po ng seek dito is to desire. Not only that we are to devote, to strive for, but to desire. In summary po dito sa ating definition, sa ating inaral, keep seeking in LSB or seek in ESV, it means that we are to actively and continuously devote ourselves to desiring to seek those things that God wants us to do. So every day, sinisik ko, dinidesire ko kung ano yung mga bagay na kagustuhan ng Panginoon para sa akin. So, it implies persevering effort. As William Hendrickson said in his commentary, and I quote, this seeking, moreover, is more than a seeking to discover. It is a seeking to obtain. Hindi lang siya hinahanap. At alam ko. Kasi pwede kayong umattend ng church that you are seeking the Word of God para lang, alam nyo, matutunan, malaman, hindi yun. Pero ma-obtain ko yung truth at maisabuhay ko itong katotohanan na akin ngayong natututunan ngayon. Gusto ko siyang magawa. Ano Lord, yung mga gusto mong gawin ko, yun yung aking sinisik at yun yung aking nais din gawin. To obtain what? To obtain heavenly realities. What do I mean by that? As we continue with our passage, it tells us, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. So nakita na natin yung word na seek, meaning we are to devote, to desire, to seek things that are above. Then Paul qualifies the word above pertaining to where Christ is. Christ is seated at the right hand of God. It points to the authority of Christ. We are then to submit to Him and to His will for us. So sinisik natin yung authority ni Christ. Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Lord, ngayon ako'y alive with you, Lord Jesus, ano ba yung gusto mo para sa akin? Yun yung aking hinahanap. John MacArthur said in his commentary, and I quote, preoccupation with the eternal realities are ours in Christ is to be the pattern of the believer's life. Ibig sabihin, iniisip natin palagi yung mga bagay na nais ni Kristo para sa atin. Jesus put it this way, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Paul is not advocating a form of mysticism. Rather, he desires that the Colossians' preoccupation with heaven govern their earthly responses. So, ibig sabihin, ang pag-iisip ko, palaging nakatuon ito sa mga bagay na makalangit. Ayon sa kalooban ni Kristo Jesus. To be preoccupied with heaven is to be preoccupied with the one who reigns there and His purposes, plans, provisions, and power.
It is also to view the things, people, and events of this world through His eyes and with an eternal perspective. Nakatuon tayo sa kagustuhan ng Panginoong Hesus. Hindi sa kagustuhan natin. Ang problema, preoccupied tayo with what? Mga gusto natin, kung ano yung mga napapanood natin, kung ano yung nasa Facebook. Preoccupied yung mind natin ng Korean novela, di ba, ng mga bagay na pinapanood natin. Preoccupied masyado ang isip ng maraming mga mananampalataya. Hindi ko sinasabi na masama at kasalanan yun, pero siya na yung naging preoccupation. Hindi dapat. Ang laman ng isip natin ay dapat patungkol sa mga bagay na nais ng Panginoon. Hindi ko sinasabing, hindi naman ako legalistic na parang, for now on, command ko sa inyo, huwag kayong manunood ng When the Phone Rings. Alam mo, nanonood kayo na, no? Sinasabi lang kasi sa akin ng asawa ko, ang dami daw nanonood noon eh. Parang nagtatawanan yung mga nanonood ah. Okay? O huwag kayong manunood ng ganito o ganyan. Hindi pwede. Walang problema. Actually, in reality, ako po wala akong problema with entertainment. Pero dapat nakalagay lang siya in the form of entertainment lang, not preoccupation. Okay? I hope na makita po nyo yung katotohanan nito. Tayo po preoccupied ng mundo. At minsan, dinedevote po natin yung ating sarili sa mga bagay na ito. Minsan nga, preoccupied kayo sa 1-1, 2-2, 3-3. Di ba? Lazada, Shopee. Di ba? Ay, 10-10 ngayon. Di ba? Parang, malapit na mag-10-10. Pero 9-9 pa lang. Ang tuon kasi palaging makasarili. Hindi ko sinasabing masama yun. Di ba? Maganda na maka-discount kayo, pero pagising mo sa umaga, 10-10 na. Hindi, Lord, help me to live my life for you. Okay, Lord, sana mas marami pang discount. Lord, paano kita maluluwalhati? Lord, paano kita masusunod? Paano ko lalago kay Kristo Jesus? Yun yung dapat na preoccupation ng mind natin. Okay? So we are to devote, strive for, desire heavenly things. To add to that, sabi nga, the things above. It also refers to spiritual values that characterize Christ. Ano nga ba yung character ni Christ? Kung preoccupied tayo at dinidesire natin ang things above, bahagi po nito, dinidesire natin yung character ni Christ na makita sa ating buhay. Tenderness, kindness, meekness, patience, wisdom, forgiveness, strength, purity, and love. Dinidesire nyo ba yung character ni Christ na ito'y tunay na makita din sa buhay ninyo? Diba? Lord, help me na maging loving. Lord, help me na maging kind. That is why, napakalaking blessing po ang marinig ang mga kapatiran sa church na nagbabahagi sa akin na sila in a lot of ways, growing in a way, in a Christ-like attitude. Meron po tayong mga kapatiran sa church na dumadaan po sa maraming pagsubok, pero tumutugon pa rin po ng may pananampalataya. Tumutugon ng may pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Marami po sa inyo na may nag-share sa akin na nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon sa opisina o sa trabaho, pero patuloy pa rin na nagpapakumbaba at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nagagalit, hindi bitter o nagtatanim ng sama ng loob, kundi patuloy lamang na itinataas sa Diyos ang kanyang sitwasyon at humihingi ng mga payo sa ating mga kapatiran dito sa church at humihingi ng panalangin sa kanila. Alam mo yun, blessing po yun eh. Hearing those things, how you respond in a way that glorifies God is a blessing. So, kung may pagsubok, paano ka ba tumugon? Kung may sitwasyon na mahirap, kung may sitwasyon na parang challenging sa'yo, napupuno ka lang ba ng worry? Na nawawalan ka na ba kaagad ng pag-asa? Ikaw ba'y nagagalit? Ikaw ba'y nagpa-plot ng revenge sa taong ito na gumawa sa'yo ng masama? Tumutugon ka ba ng self-reliant way? Ibig sabihin, nagdidepende ka na lang sa sarili mo, hindi ka na nanalangin, iniisip mo na lang, paano ko ba malalagpasan itong problemang ito? Paano ko malalagpasan itong sitwasyon na ito? Gagawa ako ng paraan. Hindi yung lalapit sa Panginoon, o kaya lalapit sa kapatiran na maaari makapagbigay sa atin ng tulong o ng payo para ikaw ay makasunod sa ating Panginoon. O sa mga mahihirap na sitwasyon na may umaaway sa inyo, nag-gossip na lang ba kayo? Alam mo yon? Nag-slander. Alam mo
Alam mo, si brother ganyan, ganito yung ginawa sa akin eh. Dumating ako dito sa church. Usher pa man din siya. Hindi ako pinansin. Andun siya kumakain lang ng tinapay. Binati ko pa, sabi, kain pa rin ng kain. Mas galit na siya, no? Siyempre, joke lang po yun, ano? Yun po nangyayari po yun sa atin. Pero, pag ganun ba, pagpasok dito, tabi sa yung usher natin, di mabuti. Ikaw ba, ginanon din? Ay, oo, parang ginanon din niya ako. Alam mo, slandering na. Hindi po. Be loving. Baka hindi ka napansin dahil baka gutom na gutom lang talaga siya. O kaping-kapi na talaga siya, nanginginig pa. Ini-exaggerate ko lamang po, pero in a lot of ways, pag meron pong tao talaga minsan na hindi gumawa ng, alam mo, mabuti sa atin, may treatment na hindi mabuti, ano yung ginagawa kagad natin? Gagossip. Naghahanap ng kakampi. Naghahanap ng way para masiraan yung taong yon para siya maitaas. Pero ang problema, puso niya. Di ba? Kung itinuturo sa iyo ng Panginoon at inalaw ni God na ikaw ay dumaan sa ganong pagsubok, kasi gusto ni God maitama ang iyong puso. Sa akin nga ako, marami nagagasip sa akin eh. Kapag ako ginagasip ninyo, sa totoo lang, umaabot sa akin. Sabi ko lang sa inyo, pero do I plot revenge? Meron ba sa inyo dito na pinakitaan ko ng hindi maganda? I still love. I still forgive. Because the Lord allows that para makita ko yung puso ko na hindi ako mag-respond ayon sa mundo, kundi mag-respond ako ayon sa kalooban lamang ni Kristo Jesus. Character ni Christ ang pinaka-importante. Kahit ikwento nyo yan, kahit kanino dito, kahit sa kapitbahay nyo, nalalaman ko yan. Ewan ko kung bakit nga eh. Nagtataka din ako. Alam mo, Brother Jay, ganyan. Kikwento sa akin. Pero sabi ko nga, magagalit ba ako? Hindi. Papatawad ako. Dahil in reality, kung nag-gossip kayo sa akin, kayo yung kawawa. Kasi kayo yung nagkakasala. Hindi ako. Di ba? When you gossip, you sin. When you slander, you sin. So stop that. Hindi po maganda yun. Okay? Mahalaga po na makita natin kung tayo man ginagawa ng masama, hindi man ito gossiping o slandering, anumang karakter ang ginagawa sa atin, we are to respond in a way na Christ-like pa rin. We are to respond what Colossians 3:1 tells us to do by grace, that we are to grow in Christ. So pag-isipan po natin ito sa ating buhay. But Paul is not yet finished. Sabi niya, last part, keep seeking the things above where Christ is, seated at the right hand. After noon, sabi niya sa verse 2, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. We now go to the second command given here by Paul, set your mind on the things above. Sabi po ni J.B. Lightfoot, and I quote, you must not only seek heaven, you must also think heaven. Ganda, no? I'm seeking heaven, but my mind is also filled with heavenly things. Paul is commanding them to devote their lives to seeking the things above and developing a heavenly mind. Be reminded, our problem is that we are too earthly minded. Masyado pong makamundo ang ating pag-iisip. We are to change that thinking. Baguhin po natin ito. Ano ba ibig sabihin ni Paul nung sinabi niyang set? Again, sabi ko nga, yung dalawang command na ito is present active imperative. So ito'y dapat pamumuhay natin araw-araw. In BDAG, yung set po is to give careful consideration to something. Set one's mind, be intent on. Philippians 3:19 says, their end is destruction, their God is their belly, and their glory is their shame, with mind set on earthly things. Kasi makamundo sila eh. Ang pag-iisip nila masyadong makamundo, makasalanan, satanic. Okay? Here, Paul used it negatively. They set their mind on earthly things. Next, sa Lonida, yung word po na set is defined this way, to keep on giving serious consideration on something. Serious consideration. Iniisip mo palagi, you ponder, to let one's mind dwell on, to keep thinking about, to fix one's attention on. As we can see dito po sa dalawang definition na ibinigay po sa atin, to keep thinking about or to fix our mind on something.
we are to give careful and serious consideration on heavenly things. Heavenly nga ba yung aking iniisip? Christ-likeness nga ba ang aking iniisip ngayon? Ayon nga ba ito sa kagustuhan at plano ng Diyos? John MacArthur said in his commentary, and I quote, "The believers hold this position should orient itself toward heaven, where Christ is, just as a compass needle orients itself toward the..." Saan palagi nakafocus ang compass natin? Sa north lang. Dapat ganun din tayong Christian. Nakaset lang yung mind natin kay Christ, kung ano yung kalooban niya. Pero how can I develop a heavenly mind? Ito siguro yung susunod na magiging katanungan ninyo. Paano nga ako, Brother Jay, magkakaroon ng heavenly mind? Number 1, by prayer. Ask the Lord daily. Araw-araw po, natulungan tayo na i-develop itong heavenly mind. Lord, sana magkaroon po ako ng heavenly mind ngayong araw po na ito. So, pag-pray po natin ito, lumapit tayo sa Panginoon, maging honest tayo sa ating Panginoon sa tunay nating kondisyon. Ano ba yung tunay na kondisyon natin madalas araw-araw? Worldly thinking. Lord, baguhin niyo po yung pagiging worldly thinking ko. Yung pagiging worldly ko. Palitan niyo po ito ng mga bagay na ayon at maka-Diyos at nais mo. Sabi nga sa Philippians 4:8-9, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is dignified, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, consider these things." Ito lang yung lalaman mo sa isip mo. Huwag yung mga trash. Huwag po yung mga basura. Talikuran nyo na yung mga basura sa mundong ito. "The things you have learned and received and heard and seen in me." Ano yun? Mga bagay na nakasulat sa salita ng Panginoon. "Practice these things, and the God of peace will be with you." Kaya ang gulo ng isip ng maraming mananampalataya. Bakit? Ang nilalaman palagi ng mga tao ay basura. Hindi nakatulong para sa paglago natin kay Kristo Jesus. Ang tuon natin bilang mananampalataya ay makonform kay Christ, lumago kay Kristo. Kaya punan natin yung isip natin ng mga bagay na maka-Diyos. Okay? Parang ayaw nyo Pero pag-isipan nyo po yun. Mamili po kayo ng palabas na pinapanood ninyo. Iset lang ninyo yung oras ninyo sa mga bagay. Kung kunyari, kayo ay nagpe-Facebook. O kaya kung kayo ay nagti-TikTok. O kaya kung ano man. I-fill po natin ng mga bagay na tama. Wag nyo i-fill yung mind nyo with things na hindi po maganda. Okay? Alisin po natin ito. Okay? At mahalaga po ito. So pray to God by grace, natulungan po tayo na ma-fill yung mind natin with biblical thoughts. Number 2, by reading the Bible regularly. Sasabihin niyo, Brother Jay, gustong-gusto ko magkaroon ng heavenly mind. Pero ayoko magbasa ng Bible. Parang hindi po kayo magkakaroon ng heavenly mind apart from the Word of God. So prayer and Bible, prayer and the Word of God is essential. Napaka-importante po na ito. Apart from regular Bible intake, you will not have a heavenly mind. Read your Bible with a heart of humility, asking the Lord to grant you grace to understand His Word. As you read, actively seek to be filled with His truth, assessing your heart about what God wants you to see in your life. Meditate on His Word, looking for applications, and praying to God that you would be able to live the truth for the glory of His name. Ezra 7:10, sabi po dito, "For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to do it, and to teach His statutes and rules in Israel." Atin po sundin yung example po na binigay po dito sa atin kay Ezra, to set our hearts to the study of God's Word. Next is by worshiping the Lord with songs that are biblical. Okay, listen to music that will lead you to worship the Lord. Sa tingin nyo, yung kanta ni, sino ba yung sikat ngayon na babae? Palagi ko nakakalimutan yung pangalan. Si Taylor Swift. Okay? Sa tingin nyo, yung kanta niya will lead you to worship God? O kaya yung inatinan na Tagalog na singer, na hindi ko alam kung sino yon. Sa tingin nyo, yung mga ganong klaseng kanta ba makakapag-lead sa'yo to worship the Lord? Wow! Di ba? Parang, ano ba yun? Dahil hindi ko alam kung sino yon, pero
Basta't yung ganun. Hindi ko sinasabing huwag kayong makikinig ng, alam mo, yung secular songs. Wala pong problema. Di ang laki ng problema ng mga nagbibidyoke sa atin. Di ba? Naku, baka mamatay sila dyan bigla. Hindi ko po pinagbabawal yon at hindi po ako legalistic. Okay? Sabi ko nga, form of entertainment. Huwag naman yung paggising mo sa umaga, open mo kagad, bidyoke ka kagad. Bago ka ba tulog, bidyoke muna ako. Di naman. Listen to worship songs. Kunyari daw, habang nag-drive kayo, diba, makinig kayo ng music. Pero pag nasa jeep kayo, Manong, palitan nyo nga yan ng Christian song. Joke lang po yun. Pero, kunyari, may headset kayo, meron kayong, wag naman pirated music, pero, alam mo, Spotify, makinig po tayo. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord together with your family. Invite nyo yung anak ninyo. Invite nyo sila na, tara, pagpuri tayo sa ating Panginoon. Okay? Next is by being sensitive to sin and with a daily confession of sin. Always assess yourself, moment by moment. Nung kausap ko si sister, si brother, ganito, Lord, na-glorify ba kita? Yung binigay ko bang advice sa kanya, payo sa kanya, naka-encourage ba kaya sa kanya? Naituro ko ba siya kay Kristo Jesus? Naibahagi ko ba yung gospel ng tama? Naluwalhati ka ba, O Diyos, sa aking motibo o hindi? O naging mayabang ako, makasarili ako sa aking pagkikipag-usap sa aking kapwa? Kung nagkasala man din, acknowledge it before God. Maganda po itong practice. Parang iniisip natin palagi ay hindi kung ano yung nagawa natin maganda, kung hindi kung ano yung bagay na nasusunod natin sa ating Panginoon. Kasi kung hindi po natin na-assess ang ating sarili, hindi tayo magkakaroon ng heavenly mind. Tama ba? Pagka palagi nating iniisip na kung ito'y nakakaluwalhati sa Diyos, then madidevelop natin daily sa ating buhay yung heavenly mind. At kung tayo palagi nag-repent at kung tayo ay nagsisin, kung tayo nagsisin at nagkakasala sa Panginoon and we repent of it, then magkakaroon tayo ng heavenly mind. Sabi nga sa 1 John 1:8-9, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lastly, not only that we are to be sensitive and to daily confess our sins, but by growing in humility. Wala pong magkakaroon ng heavenly mind kung ikaw, ang isip mo ay puno ng kayabangan. It's impossible po ito. We will not develop a heavenly mind apart from growing in humility. A mind that is set always on things above will lead you not to trust yourself and your ability, but will always depend on God in everything. Kasi kung heavenly minded ka, anong response nito? Wala ako. Hindi ako magaling. Dahil ang Diyos lamang ang siyang mabuti. Ang Diyos lamang ang siyang makapangyarihan. Ang Diyos lamang ang siyang nagpo-provide ng lahat ng skills ko, lahat ng wisdom ko, lahat ng everything kung ano man meron ako, ito'y galing sa Panginoong Diyos. And then the Lord will continue to bless you and guide you to live a life that will glorify His name. Sabi nga sa Philippians 2:1-7, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, fulfill my joy that you think the same way. Maging isa tayo sa ating isip. Okay? By maintaining the same love, being united in spirit, thinking on one purpose, doing nothing from selfish ambition or vainglory, but with humility of mind, regarding one another as more important than yourselves, not merely looking out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this way of thinking in yourselves, which was also in Christ Jesus, who although existing in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a slave, by being made in the likeness of men, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So let us follow the example of the humility of our Lord Jesus Christ. Then tayo po ay tunay na lalago with a heavenly mind. So, if we are to apply these truths in our lives, such heavenly values will dominate our mind. It will indeed produce godly behavior.
But let me end with an additional truth to encourage you to grow more. Alam kong 11:45 na, but give me 5 more minutes. Parang ano po ito but wait, there's more. Hindi ko po ito binahagi sa prayer retreat at kasi ayoko mahaba magturo doon. Pero sa inyo, alam kong maintindihan niyo ako. Kasi alam kong loving kayo sa akin. Loving din po sila, pero may siniset lang akong standard doon when I teach. The blessing of being raised with Christ as we seek Him and set our minds in Christ will result with these things. Kung kayong susundin po natin itong Colossians 3:1, ito po yung magiging resulta. Number 1 is fruitfulness. You want to grow bearing fruit? We will be fruitful pag tayo po sinunod natin ang panawagan na ito. Yung katotohanan na tayo ay isa na kay Kristo, seeking and setting our minds on things above. Sabi nga sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Do you want to bear fruit? Do you want to bear the fruit of love, joy, peace, and so on? Then let us obey Colossians 3:1 and 2. Next is answered prayer. Okay? Sabi nga sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Hindi po yun, Lord, sana magkaroon po ako ng iPhone Pro Max. Hindi po yun. Okay? Hindi po yung worldly things na pananaw ninyo. Worldly na naman kayo. Okay? Heavenly things. Ibig sabihin, if we ask that the Lord will help us to grow with a heavenly mind, He will give it to us. If we ask the Lord na tayo ay, Lord, help me to grow in Christ likeness, and we abide in His Word, ibibigay niya po na tayo ay tunay na lalago kay Kristo Jesus. Sabi nga sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appoint you that you should bear fruit and that your fruit should abide. Magpapatuloy dapat ito so that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Heavenly reality will be true, but it requires obedience. And when we pray for it, the Lord will provide. Next is freedom from persistent sin. Meron ba kayong sin na nagpapatuloy? Na napaka-stubborn, na minsan ay parang ang hirap-hirap ng mamuhay. But sabi sa atin dito, kung tayo mag-a-abide, tayo ay tutulungan ng Panginoon. 1 John 3:6-9 reads, no one abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or know Him. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous, as he is righteous. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Next is relationship with God the Father. Patuloy po na paglago sa kanyang relasyon sa ating Panginoong Diyos. John 14:23 reads, Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Napakasarap, di ba? Pag ako pala, Lord, nag-a-abide, you will love me. And the Lord will come to us and make our home with him. 2 John 9, 2 John verse 9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and Son. Lastly, confidence in the face of the last day. 1 John 2:28. Now little children, abide in him, so that when he appears, he may have confidence and not shrink from him in shame at his coming. Sa tingin ninyo, kung biglang nag-appear si Jesus Christ ngayon at dumating siya, ano ang iyong mararamdaman? Ikaw ba'y magkakaroon ng confidence o ikaw ba'y magkakaroon ng fear? Kahit na Christian ka, either way ang iyong magiging response. And I do hope, because if you live for the glory of God, if you keep seeking the things above, if you have set your mind on things above, you will have confidence at the day of the coming of Jesus Christ. When He comes, you will just praise and thank Him. Hindi yung parang, oh Lord, hindi pa ako handa. Oh Lord, hindi kita nasunod. Oh Lord, ako namumuhay. Ang mundo ko ay puro makasarili at puro makamundo. Sana hindi po tayo ganon. Tayo po'y tinawag ngayon o tinatawag ng ating Panginoon na atin pong makita na tayo'y isa na sa Kanya at ang tuon natin ay palaging hinahanap siya
at ang palaging nais natin ay magawa ang kanyang kalooban. So what we have learned, what have we learned? In summary, another 10 minutes. Joke lamang po. First, our true standing before God. Ito po yung unang-una natutunan natin. That by His grace, we know Christ and we are now raised up with Him. We are alive in Christ. To be raised up with Christ leads to a life that walks with Him, abides in Him, and holds on to His teaching, obeys Him, and living like Him. Second, we are to keep seeking the things above. So we are to actively and continuously devote ourselves or desiring to seek the things that God wants us to do. Third and last, we are not only to seek but also to set our minds on things above, that we are to turn away from our earthly and worldly thinking but to have a heavenly mind. Being reminded of 1 Corinthians chapter 2 verse 16 that we who are alive in Christ also have, be reminded of this, that we have the mind of Christ. Isa na po tayo, kaya i-develop po natin, i-pursue po natin ang mind ng ating Panginoon dahil nasa atin na ito. Huwag po natin talikuran ang mga instructions ng Panginoon, kundi patuloy po tayong magpakumbaba at sundin ito. So let us live up to the truth that we have on what we have studied this morning and ask the Lord to help us to grow stronger in living for Christ. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to study your word. Thank you, Lord, na nawa hindi po namin makalimutan ang mga katotohanang itinuro po ninyo sa amin. Tunay po na makita namin ang aming katayuan kay Kristo, palagi kang hinahanap, at patuloy na ang aming isip ay nakatuon lamang sa iyo. Hindi po namin ito kaya apart from your grace. That's why we are here, O God, asking for your mercy. And in Christ and through the power of the Holy Spirit, hindi po ito imposible. For those who have not yet come to faith, I pray, Lord, na makita po nila ang blessing ng nakay Kristo Jesus. Ang blessing na meron po kung kami nga po ay patuloy din na namumuhay para sa iyo. And I pray, Lord, that you will move in their hearts to see their need of Christ, to come to faith and in repentance, and to live for your glory. Once again, thank you for this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen.